A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Give Him all the glory and all the praise. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wow. Buksan natin ang ating Bible sa tema ng Christ's authority is the answer, standing as one church. Buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 12, 1-5. Bagamat ang pagbibigyan po natin ng diin ay ang 4-5. Basahin ko na po with you. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have all the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. May God bless the reading His word. Makakayuko lang po tayo at manalangin. Minamahal naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa biyaya at sa inyo pong tiwala. In spite and despite of us, you have loved us and even give us the opportunity not just to know you, but even to serve you. Narito po kaming lahat, naghahandog ng isang matapat na pagsamba at paglilingkod. At may pangako ka, Lord, sa amin sa tuwing kami magtitipon, naroon ka sa aming kalagitnaan, hindi lamang para kami pakinggan, kung hindi para kami kausapin. Loobin mo po na sa ilang minuto ng pangangaral ng iyong salita, Lord, I pray, may you touch someone today, encourage someone, inspire someone today, heal someone, save someone today, and bless everyone, both those who are with us here and even those who are yonder watching through the technology that has been given to our generation. Dalangin po namin, wag mong limitahan ang magagawa mo sa aming kalagitnaan. At Lord, kung may kailangan ka pang ipahayag sa amin, more than what has been prepared in this outline, Lord, please freely move, speak to your people. For you are the one that we sought. Ikaw po ang kailangan namin, lalo na sa panahong ito. Tulungan mo kami, O Diyos, that the teaching and preaching of your words be not with enticing words of man's wisdom, but let it be with the demonstration of your power and of your spirit. And Lord, we promise that all the glory, honor, and praise will all be given back to you. We give you, even right now, all of it. In Jesus Christ's name, this we pray, and everybody shout and say, Amen. Somebody shout, Hallelujah. Somebody shout, Praise the Lord. Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Glory to God. Praise the Lord. Ang short title ko po, ang short message, may title pong Stand as One. Sabihin po natin sa ating katabi, Stand as One. Ito po ang napapanahon sa ating pong mensahe. Plus, meron po tayong ilang challenges na hinaharap as a church. May 4 na points lang ho akong gustong ibahagi sa inyo. At ito po ay naglalaman ng vision, mission, persecution, and celebration. At nais ko pong simulan na ang pag-share po sa inyo ng maikling salita na gusto ko pong i-share. Ang Book of Romans po ay pinaniniwalaang sinulat ni St. Paul around 57 AD. Ito po ang panahon po o taon na naimbento ng isang monk nung unang panahon po ay para po sentro ang lahat ng creation patungkol po sa ating Panginoong Kristo
Ang AD po ay nagsimula ang count sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinulat po ito ni St. Paul in his third missionary journey para po sa mga mga Rome Christians o believers ng Rome. At katuwang niya po sa pagsulat si certain Tertus na makikita po natin sa Romans chapter 16 verse 22 para po sa lahat ng believers upang sila po ay turuan ng gospel of the Lord Jesus Christ and also to address both the theological and social concern of the church during the time na at that time po composed po ng mga Jewish at saka ng mga Gentile. Nagkaroon na po sila ng problema sa kultura, problema po sa kanila pong pananampalataya at nais ni St. Paul maituro po sa kanila na ang church po ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Ang apat na bagay na gusto ko pong i-share sa inyo, best application to stand as one church. Basahin ko lang po ang aking isinulat. Though there could be more others, points to be applied for this theme application. Let me share to you four points that come to my mind and would like to share with my heart based on the scripture and experience as a believer of the Lord Jesus Christ and as a member of JIL, a worker, former volunteer of this church, now entrusted leader of this church through our leadership. Apat na bagay na kailangan po nating tumayo bilang isa. Ang unang-una po, stand as one for the mission. Ang mission po, ang sabi po at turo sa leadership ng JIL, it answered the question of why do we exist? May tatlong aspeto po na mahalaga sa ating buhay. Ang una po, ang ating pamilya. Bakit nga po ba tayo nagtayo ng pamilya? Ako po, 35 years ago, ay nag-offer sa akin pong ex-girlfriend. Nung ako po ay pastor sa Ilocos Norte, malungkot po ang nasa misyon. Tinawagan ko po siya at sabi ko sa kanya, will you marry me? At sumagot naman, salamat sa Diyos. At kami po ngayon ay 35 years na po bilang mag-asawa na nagsimula po sa JL Church. Sa JL po kami nagtagpo sa life group at doon po nagsimulang nagkatinginan, nagkatitigan at nagsimula pong magpanalanginan. When I became a full-time pastor ng JIL ng September 1990, ako po ay pinadala una po sa Mindoro, ikalawa po ay sa Ilocos Norte. At sa pagsisimula po ng paglilingkod sa Diyos, bahagi nito ang isang pangarap na makapagtayo po ng isang maayos na pamilya. Ang nasabi ko po sa aking ex-girlfriend at the time sa telepono, sabi ko po, bago ko sabihin sa iyo ang aking intention ng pagtawag, gusto kong ipaalam sa iyo na ako ay isang pastor. At bilang pastor, hindi kita mapapangakuan ng masaganang buhay. Pero ang kaya kong ipangako sa iyo katapatan. Dahil ako'y pastor, takot ako sa Diyos. At sumagot naman nga po, sabi niya, ano bang sasabihin mo? Yun nga po, in English ko, will you marry me? Ayan. Masarap nung pinapractice ko yun eh. Nakailang practice ako eh. Will you marry me? Kailang gagandahan, no? May lundo, will you marry me? At yan, dahil maganda ang pagkakasabi, pumayag naman. To make the long story short, at bilang pamilya po, isa lang ang ating pangarap sa katulad ng sinabi ni Joshua sa chapter 24 verse 14c. You choose whom God you will serve, whether the God beyond Jordan, the God of the Amorites. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kailangang malinaw po ang dahilan kung bakit tayo nagtatayo ng pamilya. Ang iba po kaya nagtatayo ng pamilya, gustong magkaanak. Ang iba gustong status. Pero may mas maganda po bilang Kristiyano. Isang pamilya po, nakasama nating naglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Ito po ay isang goal. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ang dahilan bakit may pamilya. At simula po sa simula, si Adam and Eve, nabigo lamang po sila, nabigo ang Diyos. Sinubukan uli ng Diyos kay Noah. Pero kakalabas lamang po ng barko o ng ark, nabigo na naman po. And along the generations, God is not giving up His mission, and still, He wants people to return to Him, to serve Him, to worship Him, and to love Him. Kaya congratulations, dahil marami po sa inyo going towards the fulfillment of answering why we exist, because now we know Jesus, and Acts 16:31 said, if we believe on the Lord Jesus Christ, we shall be saved, as well as our whole household. Can I hear amen?
Ang ikalawa po, as a church, nako, napaka-importante po nito. Sa Matthew chapter 28, verse 18 to verse 20, ang sabi roon ni Jesus, all powers in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go into all the world, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. Naku, sa JL po, sinimplihan po natin ito. Sinadya ko pong hindi isulat dyan sa outline. Kasi ang alam ko po, inscribe sa puso ng mga JIL ang why we exist. Our mission is to bring all peoples to the kingdom of God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Mapaalala po natin sa ating sarili, hindi po tayo nandito para magparami lang ng member, umattend ng linggo, para lamang dahil wala tayong magagawa. Hindi ho. We have a purpose. Kaya po ang ating pong spiritual director at leadership nagpapadala ng mga pastor, missionary sa iba't ibang mga lugar. Kami po, we are mandated not only to establish one church in one place, but even to every place na kami po ay nakakarating. Pansinin niyo po, ang sabi po dyan, especially po yung second part, of course, all peoples. Alam niyo po ba, pag all people, pag nakarating po kayo ng iba't ibang bansa ng JIL, iba't ibang lahi po ang naroon. Kami po sa East Canada operation, ang mga churches natin, do majority po ay mga Pilipino, pero meron po tayong mga French speaking, meron po tayong mga Spanish, Indians, etc. At may mga lugar po tayo na hindi na po English ang medium of communication. Example po sa may Quebec hanggang sa may New Brunswick. Kung familiar po kayo sa probinsya ng Canada, lahat po ng probinsya ng Canada, both in the west and the east, lahat po na ito ay meron na pong JIL, ang 10 provinces, at ngayon po reaching out in the 3 territories ng Canada. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dahil po ito po ay for all peoples, kami po ay mandated na hindi lamang po magsalita ng ating alam na salita, kundi kailangan po kaming matuto. To date po, ang ating mga pastors, leaders po ng Quebec province are instructed to learn French. At alam po ninyo, ang French is one of the most exciting language. Kasama po ako po'y nag-aaral ngayon, nakaka 2 years na po ako ng course, pero hindi na ako magpa-Pranse kasi hindi ko rin naman ho maintindihan ang aking sasabihin at mas lalo na po siguro ang makikinig. Pero kapag kami ay naroon, kailangan naming magsalita. Doon po sa Aruba, kami po ay kagagaling lamang ni Pastor Rose. Doon naman po iba din ang lengguwahe. Ang ating pong missionary pastor doon is now studying to speak their local language. Why? Because this is the reason why we exist. Kaya napakahalaga po na sa ating pong buhay, lagi po nating maunawaan that as a church, ito po ang ginagamit ng Lord para po tayo ay makapagpatuloy ng inspiration to live. As a nation, ano po ang pangarap ng Diyos sa atin? Mapagpala. That's why, mapakapalad po natin, ang JL Church po is not only limited in the 4 corners of our church, but we are involved in nation building. Tayo po siguro sa 10 church na mabibilang po ninyo, baka nag-iisa lang po tayo directly involved in nation building. Why? Because this is our mission. Sa ating pong church, hindi unusual ang miracles of healing. Amen? Naalala ko po, diyan po sa Canada, may mga nagpapatotoo, pinagagaling ng Lord sa kanila pong cancerous diseases. May ilan pong hindi nagkakaanak. Meron nga pong isa, kambal pa. Ang naging anak, wala namang kambal na lahi sa kanila. Bakit po? Nasa church kasi sila na ang mission to bring all people to the kingdom of God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving. Hindi tayo hinto sa saving lang. Hindi lamang po conversion. Mahalaga din po, maka-experience sila ng power of God, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And to say this po, our mission is what unite, connect, and empower us to continue doing what we do best and to keep on doing until we can say, mission accomplished, vision established. Tayo pong lahat hindi hinto sa pagdala ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, sa Canada, meron po doong mga members po tayo na worker, particular ho doon sa aming hawak sa Toronto. Nag-expand na po kasi ang JL Toronto, maraming nabuksan ng mga gawain sa iba't ibang lugar dahil yung capacity po ng nakuha po nating lugar is can only seat 1,000 people. Kaya po,
Pag dumami na, nagbubukas kami sa ibang lugar. Alam niyo po, yung iba, dahil na-capture po nila yung mission ng JIL, sila po yung magpapaalam, pupunta sila ng ibang bayan, ibang probinsya, ibang syudad. At magsasabing, Pastor, pwede po ba kami mag-start ng kahit maliit na gawain ng life group? Dahil po ito'y embedded, inscribed in the heart of JIL people, hindi lamang po, kahit minsan walang paalam, magtatawag na lang sila, sasabing, Pastor, may life group na ho kami rito, may 15 na pong umaattend, ano na hong gagawin namin? At syempre, ang JL naman po, may program po tayo patungkol sa church planting, may program tayo in raising up many leaders and workers sa iba't ibang lugar. Kaya kami po ngayon, diyan po sa may East Canada, na ipagkatiwala po sa amin ang 17 Caribbean Islands. Caribbean Islands po, puro bakasyunan, puro pasyalan. Nung kami po ay napunta po ng Aruba, last year, pumunta po kami sa isa pang island, yung tinatawag pong, Aruba, Bonaire, Curaçao. Doon po kami pumunta sa Curaçao, meron po doong 50 Pilipino. At doon po, pag napunta ka, para kang napunta ng probinsya, para kang napunta ng Batanes. Bago ho kami pinadala sa Canada, pinadala ho kami roon, and we experienced that kind of life. At meron po tayong isang gawain, diyan po rin sa East Canada, ang tawag po doon ay Happy Valley Goose Bay. Happy Valley Goose Bay. Isa po itong isolated place doon po sa Canada. Isang araw may tumawag po at nagre-request po ng gawain. Pinuntahan po ni Pastor Mercy, ang head po ng church planting, at pagkatapos sinundan ho namin to check if the man of peace is qualified. Sa Bible po kasi, ang contact person is a man of peace. Ibig sabihin, willing na buksan ang bahay, willing na gamitin ng Lord para sa gawain, at may magandang patotoo sa community. We have a purpose why we exist. Our church has a purpose why it exists. Siguro po, sasabihin ng ilan sa inyo, Pastor, anong kinalaman ko dyan? Ay napakalaki ho. Una, panatiliin po natin ang pananalangin para sa ating gawain. Ikalawa po, magkaroon tayo ng isang buhay na patotoo. Dahil alam po ninyo, nababalitaan kahit saang lugar. Pag dumarating po ang mga balikbayan o mga dumadayo sa ibang bansa, papunta po halimbawa ng Canada, tinatanong po nila, sabi nila, anong church ito? Ito po ay JL. Ito ba yung kay Brother Eddie? Opo, ay atin na kami dito. Bakit po? Kasi ang mga taga-Pilipinas, alam na alam nila, mga JL people, mga transformed life. May buhay ho kayong patotoo na dahilan kung bakit sa ibang bansa, hinahanap po ng mga tao ang JIL Church para po mabago din ang kanilang mga buhay. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Doon po sa Aruba, meron po doon isang dating salbahing tao. Salbahe dahil palaaway. Isa po siyang asawang babae. At doon po, kilala po siya. Maraming takot ho sa kanya doon. Dahil nga po, troublemaker. Naku, wag ho kayong magpo-post ng hindi maganda tungkol sa kanya, sa kanyang pamilya o kaibigan niya. Kaaway niyo ho siya. Pero isang araw ho, nayaya po siya sa JIL Church. Pagkarano ng ilang panahon, dumating po ang may isang mag-asawa nag-uusap sa isang restaurant. Doon po sa restaurant, nag-uusap yung 2 Pilipino. Sabi po ng asawang lalaki, pare, problema ko talaga yung misis ko. Bakit naman? Ako, lahat na lang kaaway. Pati ako, pati pusa namin, tsaka aso kaaway. Wala nang ginawa, araw-araw away. Ngayon po, sabi nung kanyang kausap, habang nandun sila sa restaurant, pare, ginawa mo na ba ang lahat? Ginawa ko na. Nagpakumbaba na ako, nagbait-baitan na ako. Lahat ng gusto niya, ginawa ko na. Pero pare, away pa rin. Pati mga anak namin, hirap na nga ako eh. Sabi nung kanyang kausap, alam mo pare, may nabalitaan ako. Meron tayong isang kakababayan. Ang pangalan niya po ay Maricel. Ayan, Maricel. Hindi ho Marites, hindi Mirasol, Maricel. Alam mo, napakasalbahe nun, di ba? Oo pare, kilala ko yun. Naku pare, alam mo, nagbago na yun. Alam mo kung bakit nagbago? Umaatin siya doon sa Jill, parang JIL, Jesus is Lord. Pare, kung gusto mong babait ang misis mo, patinin mo doon, babait din ang misis mo. Kung bumait yung Maricel, babait din ang iyong asawa at maging siguro tayo, kailangan ng bumait, atin na rin tayo dyan sa JIL. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Alam po ninyo, kami po ay proud JIL. Hindi lamang because of anything. Pero dito po sa JIL, pwede kayong maging hashtag. Hashtag, I'm proud of JIL because in this church, my life has been changed. Ikalawa po, we stand together for the vision. Ang vision naman daw po is what we want to become. It's the goal. It's the end game. So ang mission po is the channel wherein to reach
our goal. Kaya po natin gusto silang mapakinggan ang mabuting balita para maranasan nila ang kanilang buhay, maranasan po kung ano ang end game or ang goal sa personal na buhay po natin. Ano po ba? Yung pong Jeremiah 29:11, popular na popular po sa ating lahat yon. Ang sabi po roon, I am the Lord your God. I know the thoughts I think towards you, thoughts of peace and not of evil, to give you good future. Kaya po, pinapalis ng Diyos ang buhay natin individually. Kasi ang goal ng Diyos sa atin, mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, naging mabubuting mga tao. Sabihin mo sa katabi mo, I am God's work in progress. Sabihin mo sa katabi mo, mas mabait ako ngayon kaysa kahapon. Kasi we are going towards the fulfillment of the vision. Sa church naman po, a glorious church. Alam po natin yon as JIL. A glorious church, evangelizing and discipling Filipinos and all peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Sinimplify po from Ephesians chapter 5, verse 26 to 27, at saka sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, na ang prayer ni St. Paul when Jesus Christ returned, that we will be found blameless, spiritual, and body. At sabi po ni St. Paul, to him who is able, he can make it because he is faithful. Kaya pa po tayong baguhin ng Diyos. Kaya po, wag ho nating isusuko kaagad yung bang nagbabasa ka lang ng Bible, okay na to. Kaya na kailan po, clear sa atin ang vision, ang gusto ng Diyos, 100% transformed life. Sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, mababasa po natin doon na ang dahilan bakit may local church. Katulad po ninyo, ang inyo pong local church, katulad ko rin JIL. But JIL is one big local church gathering in multi-local services. Sa East Canada lamang po, meron po kaming 52 local churches po roon sa all across East Canada. Dito po sa Bunlo, Bukawi, Bulacan, kayo po ay malaking bahagi ng paglago ng JL sa lahat ng lugar ng mundo. Kasi po kayo po ang ating, lagi kaming nakakonect sa inyo, yung ating service, napapanood, inuulit-ulit. Dahil ang pangarap ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng fullness of the likeness of Christ. Hindi po ito para lang ikaw may answered prayer. Hindi lamang para ito magkaroon ka ng magandang buhay. Though sa holistic blessing of God, bahagi po talaga ang pagsasaayos ng buhay. Naalala ko po, nung kami po ay bagong tanggap sa Panginoon, May 26, 1985, dyan po sa JL Caloocan, sa may morning breeze, nabago na po ang aking ilang pangit na ugali, pero hirap na hirap pa rin ho ang aming buhay. Ako ho'y nanalangin. Sabi ko, Lord, binago mo na ang pangit kong ugali, pero Lord, pwede bang baguhin mo rin ang kalagayan ng aking buhay? At alam po ninyo, sumagot ang Lord. Sabi ng Lord, I can if you do what I require. Sabihin mo sa katabi mo, God can if you do what God requires. Dahil English ho akong kausapin ng Lord, in English ko rin. Sabi ko, then tell me, Lord, and help me. At sabi ho ng Lord sa akin, as I believe, still small boys if you will give the tithe of everything. Hindi pa po ako familiar yan sa tithing na yan eh. So ang akin pong ginawa, umakyat ako sa aming library, may maliit ho kaming library kasi ang aming pamilya, family of teachers. Ang aking auntie, ate, mga pinsan, majority ho sa kanila teachers. Ako lamang ho ang useless at the time. Graduate ako ng BS Criminology, pero alam ho ninyo, ang aming activity ay mga criminal activity bago ho maging pulis. Kaya anyway, so hinanap ko po at nakita ko po ang meaning. Ito po pala ay giving of the 10%. At naisip ko po, ang sabi ko sa Lord, Lord, if this is what you require, then help me to do it. And slowly but surely, totoo ho ang sinabi ng salita ng Diyos. Umaaten na ho kami sa JL Orolio at the time, naaten na namin yung last seminar po noon na stewardship. At pagkatapos po noon, sabi ko, ito pala yon. And we faithfully start to give to the Lord. And slowly but surely, the Lord transformed not only my life, but even the life of my family, at ganun din po sa ating po mga churches. Boldly po, sinasabi po namin, not because the church is interested in your 10%, but we share this and we teach this because God is interested to bless each and every one of those who wants their life to be holistically blessed. JIL has a special call for our nation, not only for the Philippines, but in the nations of the world. Alam po natin na hindi siya madali. Alam po natin na napakahirap dahil mamimisinterpret,
ma-judge, lalo na kapag nag-involve tayo, sasabihin tayo na mumulitika, pero hindi ho. Mandate sa JL Church, part po ng ating mission and vision na ang ating pong bansa, saan man tayo naroon, ay magkaroon po talaga ng recognition that Jesus Christ is the Lord, and He is the Savior, and He is the soon and coming King. Amen? Sabi nga po ng Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Pakinggan niyo po ito. God in His wisdom has chosen each and every one of us with different personalities that will fit us to His body and perform according to His specific calling and purpose, giftings. And for JIL, this is our vision. A glorious church, evangelizing and discipling Filipinos and all peoples of the world through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi po tayo umaten ng church para lamang po tayo po mag-spend ng 2 oras. Nandito tayo para po magpa-check up sa ating Panginoon. Lord, ano pa ba ang kulang sa akin? God wants us to be totally transformed, glorious. At pag sinabi yung glorious, it's not about the building, it's about the people. Kayo po ang expression, tayo ang expression ng glorious church. Kapag sinabi ninyong, JIL ako, sasabihin na, kayo yung mga binabago ng Panginoon. Naalala ko po, long time ago, nung nandito po kami sa Pilipinas, meron po kaming service sa church. Yung service po namin, sirain ho yun, sirain. Paatin ho kami ng Bunlo, sakay po namin, Bunlo, ng Norsagaray, sakay po namin ang atin ng kung ano-ano mga seminar o camp. Minsan po, yung aming sasakyan, katabi ko po si Ate Rose po ninyo, tumatakbo kami, pauwi na kami ng Lawag, 12 hours drive po yon. Pauwi na kami ng Lawag. Bigla ho yung aming, may nakita kong gulong, tumatakbo sa highway, tumatakbo. Sabi ko, ay may gulong. Maya-maya, sabi ng sasakyan namin, krrrr! Sabi ko, ay atin yon. Pagkatapos yun, tumabi na. Yung sasakyan po namin, sabi ho ng ibang member, Pastor, kung hindi ho kayo magdadrive, hindi kami sasakay dyan. Pero dahil kayo magdadrive, sasakay kami ho dyan. Minsan nasiraan ho kami rito sa Maynila. Pagkatapos ng nasiraan, inayos ho namin, pumasok ho kami ng SM para ho magugas ng kamay, magbihis. Pagdating ho doon, biglang may nasalubong akong classmate ko na nasa pulis na. Sa pulis, maayos yung kanyang sarili, may sukbit siyang baril. Sabi niya, Gonzales, kumusta ka na? Sabi ko proudly, pastor na ako. Pastor. Sabi ho nung kasama ko after, sabi niya, Pastor, pwede ba hong sa susunod, wag muna kayong magpakilalang pastor? Bakit ho naman, ang dungis-dungis ho ninyo? Sasabihin niyo pang JIL kayo? Pastor naman. Sabi niya, pasensya ka na ha, kasi yun lang naisip ko, kasi yun lang ang meron ako. Ang pagpapastor lang ang meron ako. Pero naisip ko yun, tama siya. Kung ako magpapakilalang JIL, dapat maayos ang buhay ko. Kasi pag hindi, mapupulaan ang gawain ng Panginoon at ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa po sa ating buhay, pag lumabas tayo dyan, pag sinabing, saan ka na atin na church? JIL. Bagamat may sasabihin sa atin, alam natin, mas marami ang tama, ang isang tama. Dito sa church na ito, binago ng Diyos ang ating buhay. Dito sa church na ito, pinagpala ng Diyos ang ating pamilya. Dito sa church na ito, nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Sige po, malakas na malakas pa kung kayo binago ng Diyos, pinagaling ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Masabi lang ho at maalala ko lang nung ako dito pa sa Pilipinas, hindi pa ho ako pastor, nagsuturo ako dyan sa Makati, nagtatrabaho ako sa isang company po dyan, small company. May umaten po doong ilang mga taga-ibang church, mga elder daw po sila o deacon ng isang malaking church din. After ko pong magturo, sabi po nung isang elder, sabi niya, Bong, gusto ko lang ipaalam sa inyo, 3 kami rito, 5 elder kami ng isang local church. Naghahanap kami ng candidate pastor para maging pastor dyan sa Green Hills, Tagalog. Ganito ang magiging benepisyo. Binanggit to, ang daming benepisyo. Tapos sabi niya, gusto ko sana naming isali. Hindi pa to sure, kasi haharap ka pa sa aming board at pagkatapos, bobotohan pa kung ikaw ay matatanggap. Gusto kong sabihin sa inyo, 3, nandito kaming 3, nag-usap kami. Kung pwede, isama namin ang pangalan mo para mabigyan ka ng chance maging pastor. Sabi ko kaagad, naku, JL ho ako eh. At kung ako'y maglilingkod sa Diyos, kung talagang tinawag ako ng Diyos,
Mas gusto ko sa JIL. Sabi nila, may offer ba sa inyo? Ay, hindi ho. Angelo, hindi nag-o-offer. Maglilingkod lang ho kami. At kung kalooban ng Diyos, tatawagin kami. After 2 years po, kinuha ho ako ng JIL bilang pastor. At hindi ko ho pagsisisihan. Bakit ho? Siyempre, I'm proud JIL. Bakit? Dito ko kasi nakilala ang Panginoon. Proud JIL ho ako. Bakit? Dito ho binago ng Diyos ang aking buhay. Amen? Pakisabi sa katabi mo, I'm proud JIL dahil dito binago ng Diyos ang aking buhay. Isa pa pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. At mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa laban ng ating buhay. Can I hear amen? Pakinggan niyo po, as I go to the third point, God gifted each one of us according to His purpose and calling. Lahat po tayo may purpose and calling. Number 3, stand as one in persecutions. Alam po ninyo, si St. Paul, doon po sa book of Romans, hindi lang niya po binanggit about the gospel. Hindi niya lang po binanggit about the future or the vision of the Lord Jesus Christ for the church. Binanggit niya rin po ng maraming ulit ang about persecutions. At marahil ang ating pong church nakaranas ng iba't ibang persecutions. May 3 lamang pong dapat nating gawin kapag meron po tayong persecutions. Ang una po, proving our love for God. Patunayan po natin ang pagmamahal po natin sa Diyos. Kapag may pagsubok, katulad po natin ngayon, meron pong isang nakakwentuhan namin. May nakakwentuhan po namin, sabi po, tinawagan daw siya ng kanyang kamag-anak. Sabi sa kanya ng kanyang kamag-anak, umalis ka na dyan sa JIL. Kinuwento sa amin. Sabi niya raw sa kanyang asawa, sinabi niya po doon sa kanyang kausap, alis ka ng JL, dito nga na bago ang buhay mo. Kasi may ganyan-ganyan. Naku, hindi lahat totoo yan. Matalino ka naman, sabihin mo sa katabi mo, matalino ka naman. Hindi ka maniniwala sa hindi totoo. Amen? At saka ito po, bahagi lang ito ng pagpapakita sa Diyos. Mahal po natin ang Diyos at mahal po natin ang ministeryong ito. Kapag ho ba ang inyong katawan binato ng putik, ang gagawin niyo ba sa putik, kahayaan na lang? Aalis ba yung inyong kamay at lilipat sa ibang katawan? At sabing may putik yan, ayoko na dyan. Di ba ang gagawin natin? Aalisin natin yung putik, lilinisin natin yung ating sarili, pagtatanggol natin at ang ating aayusin ang ating sarili. At kung may aaway sa atin, may paglalagyan po sila. Hindi tayo papayag. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mahalaga po, katulad ng sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 2, may pruning time. Naku dito, kailangan tayong mag-shine as genuine believers of the Lord. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 14, shine for Jesus, we are the light of this world. Sa mundo po, maging nung time po nila St. Paul, kapag inaaway po ang mga Kristiyano, pinagbibintangan ng kung ano-ano, naroon sila ay rebelde, naroon sila ay nagtatayo ng panibagong relihiyon, naroon sila ay they disregard the law of Moses. Ang daming charges po sa kanila, but they shine for Jesus. Hindi po nila inabandon ang kanilang pananampalataya. They stood against persecution as one. Kaya nga po, hanggang ngayon, ang message ni St. Paul, nagbabago ng buhay hanggang po sa ating kapanahunan ngayon. We need to overcome. Say to your seatmate, we need to overcome. And we can only overcome together. Sabi ng Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors through Christ Jesus. Alam po ninyo, the more we are together, the more na tayo po'y magiging powerful. At sa pagkakataon pong ito ang best time in our season na tayo po'y magpakita ng ating pong pagkinang bilang mga Kristiyano. Hindi po dapat tayo makipag-away. Dahil ang ating Panginoon ang magtatanggol sa atin. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Listen po, there will be times and season of severe persecutions and difficulties that could end even to the death of some of us. But none will suffer alone, nor die alone. Hindi ho tayo sasuffer alone. Bagamat sa katawan ng Panginoon, madalas po, hindi naman lahat po ay direct na inaatake. Pero po, lahat po ay nasasaktan. Lahat po tayo nasasaktan. Kapag may sinasabing hindi tama, hindi maganda, manhid ka pag hindi ka nasaktan. Pero hindi ho tayo dapat lalayo at aalis. Hindi ito ang panahon. Bakit po? Dahil napakahabang panahon, tayo po ay napagpala sa ministeryong ito. Tayo po ay nabago. Pero alam po ninyo, maganda rin po na sa panahon na may pagsubok ang ating church, may pagsubok ang ating mga kasamahan,
napakagandang pagkakataon na tayo po'y manindigan at manatili at sabihin natin sa ating katabi, kapatid, di ka nag-iisa, kasama mo ako. Together we will stand as one. Amen? Hindi na bago sa ating ministeryo ang iba't ibang persecution at hamon ng buhay. Pero the more we become stronger, the more we become bigger. Tingnan niyo po ang verse na ito. Let me read it with you before we go to the last point. 2 Corinthians chapter 6, 3-10. Isa po ito sa akin personal na paborito and I would like you to meditate this po in one way, somehow, sa inyo pong personal devotion. Pakinggan niyo po ang sabi ni St. Paul. We put no stumbling block in everyone's path so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless night, and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left, though or true glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing yet possessing everything. Ito po tayo bilang mga anak po ng Diyos sa pagdating ng pagsubok ng ating mga buhay. We are not going to be shaken. Lalo na po pag alam natin may kasama tayong naninindigan sa mga hamon ng buhay. Mas madali pong harapin ang pagsubok ng buhay kapag alam mo meron kang katuwang, may tumatapik sa iyong balik at siya nasabing huwag kang susuko. Kaya natin ito. May maganda pang gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Alam po ninyo, tsak na tsak, may mga dakilang bagay na gagawin ang Diyos. Kaya mapalad tayong mga nandito, mananatili, magiging tapat sa Diyos dahil darating po ang araw, mararanasan po natin ang glorious manifestation of God's reward to the faithful. Can I hear amen? All of us will experience different kinds of troubles that will persecute our faith and will try to shake our stand with God. But together, we will not just overcome, but we will become stronger and better through it as we stand side by side as one. Side by side. Sabihin mo sa katabi mo, side by side. Sabihin mo sa katabi mo, nandito lang ako kapatid. Naalala ko po, nung bago ho kaming padala po sa Montreal, Quebec, French speaking po yon 2001 po ng November. Nung kami po ay nandoon na, dumating po kami roon, may maliit na church po roon, around 25 to 30 po ang uma-attend. Napansin ko po, may isang member doon na ayaw ho ako. Hindi naman ako nagtataka, kasi marami talagang ayaw sa akin. Buti na lang si Lord gusto ako. Kaya kung may ayaw sa inyo, sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Meron talagang aayaw sa atin. At yun po, ako'y malungkot. Napansin ako ng aking pangalawang anak na si Jeremiah. 5 years old pa lang po siya noon. Sabi niya, Daddy, why you look sad? Sabi ko, anak, kasi merong ayaw sa akin. Sabi niya, ilan? Isa lang. Isa lang, Dad. Ang sinabi ho ng anak ko, sabi niya, Dad, look. Sabi ng aking anak. Binilang niya, sabi niya, 1, 2, kapatid niya, 3. Sabi niya, Daddy, 3 kami, we like you. Why focus on that one na ayaw sa'yo? Alam mo ninyo, niyakap ko yung aking anak. Sabi ko, anak, salamat. 5-year-old, encourage me. Mga kapatid, may ilang ayaw sa atin, may ilang sumisigaw against sa atin, pero tumingin ka sa katabi mo, mas maraming may gusto sa atin. Higit sa lahat, tumingala ka. Gustong-gusto tayo ng ating Diyos na buhay. Nakatingin siya lagi sa atin. Amen. Malakas na malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong mag-focus doon sa mga ayaw sa atin kung ano-anong sinasabi sa atin. Ang dami ng binago ng Diyos sa ministeryong ito. Our life has been transformed. He is able to change and to transform. And until today, God is changing and transforming lives like each and every one of us. Can I hear amen? Kaya mga kapatid, overcome all troubles, overcome all persecutions.
Sa vision, may persecutions. Kapag lumalago ang ating buhay, kung ano-anong sasabihin. Kapag tayo ay nagiging maayos, tapat sa paglilingkod, kung ano-anong ibibintang, normal lang yon. Bakit? Kasi nga ho, namumunga tayo. At sa ating pangumunga, maraming ibabato sa atin. Ang ibato po natin sa kanila, huwag bato. Ibato po natin sa kanila ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Because the best weapon against persecution is to shine for Jesus. Prove yourself, be genuine believers of the Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Uli na po sa akin pong last point. Stand as one in celebration. There is a mission, it's about work. There is a vision, that's the reward to end the work. There is persecution, the challenge as we work and as we pursue the dream of God. But time will come, we will also stand in great celebration. Meron pong araw po ng ating hindi lang kapahingahan, kung hindi araw ng kagalakan. Revelation chapter 22, 14 to 17, if I may read, blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go through the gates into the city. Outside are dogs, those who practice magic arts and sexual immorality, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practice falsehood. Kaya po yung mga fake news, may judgment na po talaga sa kanila eh. Yung pong mga sa fake news, problem pa naman, sila ang mas marami nagbabalita. Pero ayan po, may judgment. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony to the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take that free gift of the water of life. Mga magulang at mga kapatid, in this text, mapapansin po natin na bagamat sa mundong ito, meron po tayong gawain, napapagod po ang iba sa atin, pero ang mahalaga, sa huling paghinto ng hininga, ginagawa pa rin natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, ang buhay nating ito, pahiram ng Diyos sa atin. Maganda ho, may pakinabang para sa Kanya. Huminto man ito isang araw. Kung dumating man ang puntod, it will be our last breath. Nawa po, pag tiningnan ng Diyos, sabihin ng Lord sa atin, up to the last breath, may pakinabang, nagbibigay kalwalatian ang taong ito para sa akin at para kakabutihan sa kanyang kapwa. And the truth, even if our breath will end here, it does not actually end because we're going to breathe a fresh breath there in His presence sa kanya hong kalangitan. At sabi ho ng Bible, there will be no end. Kaya habang nandito tayo, focus tayo sa mission, focus tayo sa vision, yung persecution, just welcome it, ipapastor din natin yan, tingnan po natin ang day of our celebration. Si Jesus po ang nagsabi na ang kanya pong sinabi, siya si Jesus na siya ang nag-aayos ng lahat ng bagay sa kanyang gawain. Kaya nga ang kanyang panawagan kasama ng banal na Espiritu sa atin, come, let's continue to invite people. Let us not be discouraged. Let us not be dismayed. But let us continue to fulfill our mission both individually and corporately, and always be excited on how the Lord will fulfill the glorious plan of Him to each and every one of us. At yung persecution po, part na ng ating buhay. Bahagi na ng ating buhay. Kaya nga po siguro mas maganda sabihin natin sa katabi natin, congratulations, namumunga ka, kaya ka nape-persecute. Namumunga tayo, kaya may pumapansin sa atin. Kaya na-hear, amen? Palakpakan uli natin ang ating Lord. Bago ako magtapos, just me let read this to you, what a glorious day ahead of us. Hindi ho ngayon natatapos ang ating buhay. Ang pagsubok may limitasyon lang. Hindi ho tayo papayagan ng Diyos masubok higit sa ating kakayahan. Kaya as JIL, we welcome all the challenges because we know our God is able to make us to have breakthrough, especially in this season when we stand as one. Ito ang panahon na magsasama-sama po tayo. Tayo po ilalaban ng may pananampalataya at magsasama-sama rin po tayo sa day of our celebration, rejoicing not only in eternity but here on earth. As I close, we must remember Jesus is the head and we are just part of Him in His body. He is our programmer, producer, protector, provider, and perfecter of our faith.
With Him we stand. We stand as one against all odds, serve one as one, complete as one, and celebrate as one. Let's enter eternity as one, stand as one church, and I could say, let's all stand as one JIL Church. Tumayo lang po tayong lahat, palakpakan natin ang ating Panginoon. Would you just bow your heads and close our eyes? Sige po, pagbigyan lang po natin ang Holy Spirit. Let's recognize Him, palakpakan lang po natin ang banal na Espiritu po sa ating kalagitnaan. Sa panahon po na ito, ang kailangan po natin pagsama at yakap ng Diyos sa atin. Marahil may mga tanong, may mga bagay na hindi natin naunawang nangyayari sa ating buhay, that no matter what, someone will try to explain, that's not what we are looking, and probably that's not what we need. Ang kailangan po natin masiguradong sasamahan po tayo ng Diyos sa landas na ito ng ating buhay. Heavenly Father, I come to you, we come to you together as a church. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, whatsoever we shall ask in the name of Jesus shall be granted to us. Ikaw din may sabi, Lord, after the proclamation of your word, signs and wonders will follow. Lord God, you also said in your word in Matthew chapter 10, Lord, you have appointed ministers, Lord, to preach the gospel, to cast out the devil, to heal the sick, Lord, even to raise the dead. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the virtue of your word, I rebuke any spirit that is causing my brothers and sisters to be discouraged, to be afraid. I cancel and I rebuke any form of sickness and disease in their physical body from the crown of their head to the sole of their feet. Even those who are suffering any form or stage of cancerous diseases, we bind you, we rebuke you, we command you get out right now in the name of Jesus. Even to those who are watching by a live stream, in the name of Jesus, receive your miracle healing. God can reach you out today. Just say to Him, I am healed by the stripes of Jesus. I believe I receive my miracle of healing according to the Word of God. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. The gospel being proclaimed is not only for us to know that Jesus is the Savior, but for us to know Jesus heals the sick even today. So be healed in the name of Jesus. Let the surging resurrection power of the living God be upon you today. In Jesus' name. And Heavenly Father, whoever among them are suffering for whatever kind of physical, mental, spiritual attack, God, in Jesus' name, you said every knee shall bow and every tongue shall confess. Therefore, by the authority of your name, I rebuke any spirit, yes, even bandages, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Even suicidal thoughts, we rebuke you, we command you get out in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Spirit of about to give up, we bind you, we rebuke you. And Lord, fill their hearts with hope, fill their hearts with faith. Let them see, O Lord God, that your purpose for them is that they experience your goodness. So I pray, stir up that faith upon them. Let them see beyond their storm that you will raise up your son once again, and they will be touched by the glory of your power and of your grace. Favor them, Lord, in every area and aspect of their lives. Lord, we pray in the name of Jesus. And whatever other personal needs they have, you are not limited by this prayer, Lord. God Almighty, you said in Ephesians chapter 3 verse 20 that, Lord, you can do more than exceedingly abundantly beyond what we are able to ask or think according to the power that is at work with us. Therefore, by the power and authority of your word, I pray, let your heaven be open, pour out your blessing upon them according to their individual need, O Lord God, in the name of Jesus. Receive your own miracles, receive your own blessing, receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Oh Lord, thank you. There is a church that is so selfless and Christ-centered. Lord, so generous in teaching and leading us. Lord God, Lord, giving us a clear direction and vision. Lord God Almighty, thank you, Lord. Salamat po, O Diyos. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Marami pong salamat. God bless you all. We love you with the love of the Lord. Thank you po. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jail Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.